Balay Daco's breakfast buffet in Tagaytay is one of the most talked about Filipino dining experiences. But after a long drive and an early wake-up call, did it live up to the hype? Join us as we share our honest review of the food, the ambiance, and whether it's worth the trip. Morning! So, nandito kami sa Balay Daco, Tagaytay for buffet breakfast. Yung buffet niya every weekend lang, so Sunday ngayon. Umalis kami ng Manila before 5. Tapos nakarating kami mga 6:03. Di ko alam kung totoo yung number sa pila, pero yung stub na nakuha namin 162. So ibig sabihin ba nun pang 162 na kami? Pero in fairness naman, konti pa lang naman yung mga sasakyan sa parking. So let's see, alas 7 yung start ng buffet, and balikan na lang namin kayo. So ongoing yung first round namin sa buffet. As much as possible, tikman namin lahat ng items. So strategic yung yung galaw namin sa buffet ngayon. So describe namin isa-isa. Si Chai mo. Kumuha ko ng corned beef na may horseradish something sauce. Masarap siya. Hindi siya maalat, hindi siya yung sauce, mayroon siyang ina-add na different flavor doon sa meat. Tapos, kumuha din ako ng corned beef doon. Mas more of siya yung ginisang corned beef, yung nandun sa buffet. So, nasa carving station yung isang corned beef. Yun yung may sauce. Tapos, yung isang corned beef, yung parang ginisa nila. Tinadtad na corned beef, ginisa nandun sa buffet. Kumuha din ako ng danggit, longganisa, ng tapa, at saka ng bacon. Medyo malaki naman yung selection nila. May mga breads doon. Hindi pa ako kumukuha. Mayroong dessert. May cereals, I think, for kids. And then, doon sa dulo may egg station. Yung egg station nila, pwede kayo magpaluto ng omelette or ng normal na egg. Tama, egg station yung buong dulo, di ba? Tapos yung drinks nila, merong guyabano, may iced tea, may parang infused water. Malaki yung selection ng tea nila. May hot choco, may coffee, iced, and yung hot. So yun. Si Mark naman. Anong kinuha niya? Describe ko na lang muna yung mga nakain ko so far. So, yung tapa masarap. Very tender yung tapa. Tapos manamis-namis yung luto.
Kumuha din ako nung adobo flakes. Panalo yung texture niya, super crispy. Parang medyo sumobra lang sa alat. Yung sa panlasa ko. Yung ganisa. Yung longganisa niya parang cross ng garlic tsaka yung hamonado. Kasi glazed siya. Hamonado na garlic. Pero yung loob niya, yung garlic. Masarap. Harap ng danggit. Crispy. Also, share ko lang, yung danggit nila hindi ganun kamaalat. Ano lang siya. Tama lang yung lasa niya. And crispy siya. Sa iba kasing buffet, pagka nag-buffet ka, makunat. So kung napapansin nyo, ba't ako tingin dito sa kaliwa ko? Kasi nandito yung mga daughters. Tapos medyo maingay sila. Medyo, alam nyo naman, diba? Medyo strict ang pet policy. Dapat medyo ayan, pakita mo. Ayan. Makulit to eh. Kasi ito yung isa. Yan ah. Hello! Ay, hello. Go down. So nasabi ko nga kanina, umalis kami sa bahay before 5. Dumating kami 6. So medyo may pila na pero konti pa lang. Tapos nung pagpasok namin ng 7, parang yung in-expect ko na pila, less yung totoong nangyari. Parang hindi naman pala ganun ka blockbuster. Hindi na ngayon. Hindi na nga. Before kasi, before yung nagkaroon ng issue, mahaba yung pila. Hanggang sa labas may pila. After nung issue, may mga hindi na naging patron, kumaga nang they stopped going na here. Kaya I think din mas kumonti yung tao. Anyway, dito sa first round namin, ito yung mga usual na nasa breakfast buffet. Pinaka nagustuhan ko is yung tapa. Malambot yung karne, tapos malasa. Tapos yung corned beef. Ito talaga yung nila eh. Kumbaga main feature ng buffet. Masarap naman. Masarap siya. The rest, sakto lang. Saks lang. Yung bacon maalat, pero pag nilagyan mo ng kanin, parang pwede na. Kaya may kanin siya. Hindi ko masyadong bet yung tapa. For context, hindi rin naman ako talaga mahilig kumain ng tapa. Kumbaga kung may options besides tapa. Kung may options besides tapa, yun yung kakainin ko. Kumuha lang ako kanina kasi dapat isa lang yung kukuhanin ko. Kaya lang na-stuck siya dun sa tinidor. So parang kinailangan kong balik para hugutin ng konti. Tapos saka ako kumuha. May nadampot na iba. Siyempre, inano ko na. Kinuha ko na. Ito sa sikat nila, yung piyaya. Tikman natin. Hindi ko siya ma-compare kasi hindi ko na maalala kung kailan yung last time na kumain ako ng piyaya. Pero masarap. Medyo mas makapal yung piyaya nila, tsaka mas masesame yung lasa compared sa nasa Bacolod. Mas ma-burnt yung taste. Pero masarap. Hindi siya naman off-putting yung lasa.
Pero, kung mahilig kayo sa sesame, go. Pero kung hindi masyado, saks lang. Mas masarap yung... Kung hindi nyo masyadong gusto yung sesame, siguro mas magiging preferred nyo yung bacolod na biyaya compared dito. So, akala ko pandikoko yung kinuha ko. Hindi pala. Dinner rose lang siya. Hinati niya pa kasi. Akala pandikoko. Pero walang laman. Pero ano, parang mukha siyang fluffy. Masarap naman. Anong lasa? May Sa lasa. tinapay, wala. Tinapay. Hindi, yung ibang tinapay kasi di may pandesal na matamis, ganyan. Walang, as in walang tamis. So, meron tayong taho tsaka batirol. Hindi pa alam na may tayo. Bakit ilapit mo muna? Para siyang tofu, tofu na yung texture. Nothing special. As always, taho. Pero, ngayon lang ulit ako kumain ng taho. Parang kakaiba yung arnibal niya. Para siya parang yung sa piyaya. Mas may burnt taste. Ito naman yung batirol. Chocolate shot. Ang lapot ng chocolate. Diba? Ang lapot. Hindi mo siya expectin sa bibig mo na pagka... Parang ano yung laway. Kasi nga, ang lapot nga ng chocolate. Nakakanginig ng laman. Sobrang rich niya. Hindi kasi ako mahilig sa chocolate, so di ko alam kung masarap siya. Masarap naman. Malasa. Matamis din siya. Hindi siya ganong matamis. Yung the ultimate compliment to any... May siya, may acidic nature. Ha? Oo. Inaramdaman mo. Oo. Baka naman dahil malapot siya. Pero dapat pag kuminom ka ng chocolate nung baterol, kailangan may tubig ka kasi ang lapot niya talaga. Hello! So, okay, sa kotse na tayo mag-bill reveal kasi medyo mainit doon sa pwesto namin since nasa labas kami, no? Buffet price per adult is 1,200 pesos. So, dalawa kami. 2,400 pesos. VAT and service charge na 10%. The total is 2,614 pesos and 29 cents. Sulit ba siya sa 1, 2? I think sakto lang. Sakto lang. Kumbaga, hindi mo naman din kasi lahat kakainin. Parang na-hype lang siya before. Ano naman siya, it's a good breakfast buffet. Pero considering yung ginising namin ng maaga and binyahe, feeling ko hindi siya nag-equal. Siguro masasuggest ko sa kuwari nag 3 days vacation kayo dito sa Tagaytay. Siguro yung one breakfast dito nyo gawin. cancel nyo sa hotel tapos dito kayo mag-breakfast kasi
yun nga, masarap. Sabi naman, masarap mostly ng food. Maganda din yung view. Tsaka in yung view. fairness. Yun din yung kasama sa Pinupunta. babayaran. Pero yun nga, kung from taga Manila ka or taga ibang bayan. Tapos dadayuhin mo siya for the breakfast. Parang gigising ka ng maaga. Parang it's a no for me. Parang equal lang din kasi siya sa mga hotel breakfast sa Oo, Manila. actually. Parang ganun lang din yung vibe. Tsaka yung selection, ganun din. Ang kinaibahan lang siguro dito kasi yung bread selection lang nila mas marami. Kasi, syempre yun yung ano nila talagang ang tag doon, specialty nila. They specialize in breads and pastries, ganun. So, if that's what you're after, go here. Pero if breakfast lang talaga, baka maghanap na lang kayo ng buffet na sa nearby hotel sa Manila kasi almost the same lang the selection. Yun, ikaw. Kumbaga, di ba kung dadayo ka dahil may special ka na dadayuin. Pero dito, bukod dun sa mga bread nga. Tsaka yung batero. Tsaka yung chocolate and corned beef. Yung iba, sakto lang. Hotel breakfast ka na lang. Yung mga big hotels like Manila Hotel, kanyan, or doon ka na lang. Kasi at least hindi ka gising na sobrang aga. That's one. Second is hindi ka kailangan biumahin ng malayo. Kumbaga, yung pinang-tol mo sa breakfast mo na lang i-gastusin. Hindi ko lang alam not sure. Pero feeling ko kahit medyo late na kayo pumunta ngayon. Medyo mas konti na lang yung hihintayin yung pila. Kasi mas konti na lang yung tao. Kasi dati pag ganitong oras parang hindi na din sila nagpapapasok eh. Yung based dun sa mga vlogs na napanood natin before nung sobrang dinadayo pa talaga to, tsaka hype na hype. Pero again, I think this is mostly because of their issue that was brought up before sa TikTok, no? Kumatch sa social media. Kasi siguro kumonti yung mga tao. Sabi kasi sa ibang vlogs dati, nakapila talaga kahit papasok dito pero ngayon, parang mas konti na siya yung mga tao. Pero kinakwento lang naman namin yung experience namin. First time lang din naman namin makakain dito. So, ang observation namin, mas tolerable na yung pila. Tapos, konti lang din yung fur parents or konti na lang pets na nagpupunta. Oo. Parang apat ganun. 2 poodle, tas yung sa atin, tas isang dachshund. So, yun lang yung hindi na ganun kadami yung fur babies tsaka fur parents na nagpupunta. And I think, as for parents, ang take lang din namin dun is, kumbaga, your pet is part of your family. At the end of the day, we're not invalidating the feelings and concerns of the other fur parents. It's just that we just also wanted to try out this restaurant for the longest time. Even nung pandemic, trinay nung medyo nagluwag-luwag na, tas nag-open na to, trinay din namin bago pa lumabas yung issue. Trinay namin pumunta dito pero nagsarado pala sila. So, kasi weekday. Yeah, di ko alam na di ko alam na weekend lang pala yung buffet. So, pumunta kami ng isang sobrang weekday na parang naka-leave kami pareho. Oo. Tapos yun, sarado pa. So, yun. I mean, bukas yung resto pero walang buffet. Walang buffet. So, parang kami, ang lang namin is matagal na lang namin to gusto i-try. And nagkataon lang na ngayon lang din namin siya talaga na matatry. Yun lang. Closing thoughts. It's a good buffet. Siguro try nyo once tapos check nyo kung worth it na balikan siya kung taga-ibang lugar ka. At the end of the day, again, taste is subjective. Kung magugustuhan nyo siya, matataypan nyo yung mga lahat ng food or lahat ng selection, etc. Kung nasa sa inyo kung gusto nyo siyang balik-balikan or hindi. Pero in terms of ambience, yung view, okay naman. Okay siya. Maganda. For breakfast dates, siguro,
Yes. Yun lang. That's all. Thanks. Yeah. Bye. Bye-bye. Subscribe kayo. Like and subscribe. Please like and subscribe. Please.